lipunan, dito man sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Isa pong maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan nating Panginoon. Partikular sa COG family at sa PIMA family, pagpalain po tayo lahat ng ating Diyos. Tayo po muna ay mananalangin at isama natin sa ating panalangin hindi lamang ang salita ng Diyos, kundi maging ang mga tao, mga mahal natin sa buhay na sa ngayon ay nasa banig ng karamdaman. Aming amang dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po Diyos sa panibagong oportunidad na sa umagang ito kami po itatanggap ng mga pagpapalang salita mo na inilalaan sa bawat sa amin. Patuloy o Diyos, nagpapasalamat kami sa napakahalagang pagkakataon na ito na kami po ay patuloy na mapapalalahanan at mapalalakas ng iyong mga salita. Dalangin ko po Diyos, patuloy nawa na samahan kami ng iyong Banal Espiritu at ibukas mo na po ang puso at isipan ng bawat sa amin upang matagumpay at malaya namin makinig ng bumbo ang iyong mga salita o Diyos. Gayun din, dinadalangin namin o Diyos sa oras na ito ang aming pong mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kakilala na kung saan sa oras na ito ay nagtataglay ng karamdaman. Anumang uring karamdaman o to Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoon Sus, ito po ay aming hinihiling na mawala sa kanila at anuman na nagiging sanhi na karamdaman ito sa pangalan po ng aming Panginoon Sus, ito ay aming inaalis. Kaya salamat po Diyos sa iyong paghipo sa aming mga kapatid, saan man sila naroroon, saan man silang lugar na sa oras na ito'y nakikinig, nanonood, pagpalain mo na po ang bawat isa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Sus. Amen. Muli palakpakan po natin ating Diyos. Sa kaalaman po ng marami, lalo higit sa mga kakilala natin, mga kaibigan, na hindi masyadong nakakaalam sa komposisyon ng aming pamilya, kami po ni Sister Nida ay meron po na 5 anak. And hopefully, sa biyaya po ng Panginoon, ay magkakaroon po kami ng kauna-unahan na apo. Meron po kaming 5 anak na kung saan ay iba't iba po ang kanilang katangian, iba't iba ang kanilang pagkatao, iba't iba ang kanilang hilig, at maging sa pangarap sa buhay ay magkakaiba rin po. Pero kapag ang pinag-usapan po ay patungkol sa paglilingkod sa Diyos, kami po ay natutuwa at nagpapasalamat sapagkat iisa ang kanilang naisin na mapaglingkuran ng lubos ang ating Diyos. Gaya nga po ng aking tinuran, magkakaiba sila ng katangian. Magkakaiba sila ng talento na kung saan itinanggap mula sa ating Diyos. Magkakaiba sila ng kaugalian. Pero sa lahat ng iyon, kami ay patuloy na napagpapala sa pamilya. May kwento mo nga lang po, meron po nga ako na anak. Siguro isipin ng aking mga anak kung sino sa kanila yung aking tinutukoy. Meron nga po akong anak na maliit pa lamang ay ramdam na naming mag-asawa yung pagiging sobrang attached niya sa amin. Masyado siyang napaka-concern sa amin na mag-asawa. Katunayan, kapag meron kami na sitwasyon sa aming buhay, yung iba kong anak ay para bagang hindi nila masyadong punado, pero yung anak ko na yon ay talaga namang ramdam na ramdam at kitang-kita na siya ay apektado. Katunayan, kahit bata pa siya, maliit pa siya, maging sa kanyang pagpasok, yung bagay na yon, yung pagdadala niya ng aming kalalagayan o sitwasyon ay kitang-kita at ramdam na ramdam sa kanya. Katunayan nga, kahit ngayon na siya ay malaki na, ganun pa rin siya hanggang ngayon. Katunayan nga, sabi nga niya noon, kahit na siya ay mag-asawa, ay kung saan kami naroon, ay doon din siya. Hindi siya lalayo sa amin. Ramdam na ramdam namin yung buhay niya. Katunayan nga, kahit alam ko na kaya niyang gawin yung isang bagay, lagi siyang lumalapit sa amin, laging kami ang hanap niya upang siya ay patuloy na konsulta o kumpirmahin kung tama ba yung kanyang gagawin. Bagay na nagbibigay sa akin ng tuwa o sa amin ng tuwa na mag-asawa dahil yung pagkilala at yung paghingi ng gabay sa amin ang laging nais niya. Laging kami ang hanap niya. Alam niyo po, kung yahambing natin sa ating buhay spiritual patungkol sa ating Diyos, ito rin yung nais ng Diyos sa kanyang mga anak. Yung tayo ay maging dependent sa Kanya, yung
laging siya ang hanap natin. Sa unang kronika, in 1 Chronicles 28:9, King David told his son Solomon, "If you seek him, he will be found by you." Sabi ni Haring David sa kanyang anak na Solomon, kung hahanapin mo siya, siya ay iyong matatagpuan. At ito yung isa sa pinakamahalaga na pangako ng Diyos sa mga tao na hinahanap ang kanyang presensya at ang kanyang kalwalhatian. Sa umagang ito, ang lundo o yung pamagat ng ating pag-aaral ay Seeking God's Presence and Glory. Sa Exodo 33:12-23, dito ay nakatala ang isa sa napaka-mahalagang kasaysayan sa isang lingkod ng Diyos na ang pangalan ay si Moises. Na sa panahon ng kanyang matinding pagpapasya, sa panahon na may matinding responsibilidad na sa kanya ay napaatang, sa panahon na kung saan ay sinusubok yung kanyang pagkasunod, yung pagsunod, yung pagiging masunuri sa Diyos, ipinakita rito yung kanyang patuloy na paghahanap sa ating Diyos. Hindi siya tumingin doon sa kanyang kakayanan, kundi ang ginawa niya ay hinanap niya ang Diyos, nakipag-usap siya lagi sa Diyos upang patuloy na ang mga bagay na kanyang gagawin ay kanyang ikonsulta sa ating Diyos. Sino ba si Moises? Si Moises, pag tinignan natin, pinag-aralan nga natin yung mga talata, yung chapter sa Exodo na kung saan ay ating pag-aaralan ngayong umaga, siya ay isang lingkod ng Diyos na kung saan ay napaka-mapanalanginin. Inilala niya ang malaking panahon ng kanyang buhay sa pananalangin, pakikipag-usap sa Diyos. Sapagkat alam ni Moises para sa kanyang sarili na kung ang Diyos ay wala sa kanya at hindi siya makakahingi ng direksyon sa Diyos, ang buhay niya ay walang paguluhan. Limitado ang kanyang kakayanan. Wala siyang magagawa. Imagine niyo kung babasahin niyo yung kasaysayan sa Exodo. Gaano kabigat na responsibilidad na pangunahan ni Moises na sangay sa pag-aaral ay mahigit 2 milyong Israelita. Ang kung saan ay kanyang pinangunahan araw-araw. Simula ng ilabas sa Ehipto at sila naglalakbay patungong Kanaan by foot. Hindi ganun kadali na pangunahan ang 2 milyong tao araw-araw na kung saan ay sa'yo umaasa ng pangunguna. Ito ay isang napakahirap na responsibilidad. At kung iyon ay hindi pa sapat na dahilan, alam niyo ba ito sa 2 milyon ng mga tao na iyon, ng mga Israelita, naroon yung napakaraming mga mahilig mag-complain. Kasama ni Moises doon sa 2 milyong yon, yung mga tao na kung saan ay wala nang ginawa kundi hanapan ng fault o pagkakamali si Moises sa kanyang mga gagawin. Sa ating karanasan, yung tayo ay manguna lamang sa isang grupo na merong 10 o 15 o 20 tao na kung saan ay purong mga mareklamo at kung saan ay mga tao na kung saan ay wala nang hinanap kundi ang kapintasan, napakahirap na. What more kung ang pinangungunahan natin o yung katulad ni Moises ay yung mahigit 2 milyong Israelita na para bagang po ito yung mangyayari sa ating kapanahunan, para bagang napaka-reasonable na tayo ay mag-give up. Pero siyempre si Moises ay nagpatuloy. At sinabi ng Diyos kay Moises, "My presence will go with you and I will give you rest." Alam niyo po, napakahalaga. Yun ay isang salita ng ating Diyos na si Yahweh na bagaman si Moises ang pinatungkulan, ito'y pangako na kung saan dala-dala ng lahat ng mga kakristiyano. Alam niyo po, sa bansang Israel, gaya na sinabi ko kanina, alam na nila na si Moises ay napakamapanalanginin. Nasaksihan o nalaman ng mga Israelita kung paano si Moises ay umaakyat pa ng bundok, gaya na sa Mount Sinai, upang makipag-usap sa ating Diyos. At habang sila ay naglalakbay sa ila patungo sa Kanaan, kung saan sila nagkakapo, ay laging nakaugalian na ni Moises yung magtayo ng kubol na kung saan yun ang tipanan nila ng Diyos. Ang sabi nga sa chapter 33 verse 7, nakaugalian na ni Moises na itayo ang tabernakulo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo.
tinawag yung toldang tipanan ng Diyos at ng mga tao. Doon pumupunta sino mang nais sumambuni kay Yahweh. Kaya dito makikita natin kung sino talaga si Moises, established sa mga Israelita na si Moises ay isang lingkod ng Diyos na mapanalanginin. Ibig sabihin, pag ang isang tao ay mapanalanginin, lagi niyang hinahanap ang Diyos, lagi siyang nakikipag-usap sa Diyos. Katunayan, gaya na sinabi nga rito, every time na sila magkakampo, nagtatayo lagi ng tolda si Moises para merong laging lugar panalanginan ang mga tao ay doon nakikipag-usap. Sa ating nakita ay maliwanag na nang si Moises ay pumunta sa Mount Sinai para siya doon ay manalangin, hindi naman nakakasama sa kanya ang mga Israelita ron. Kaya siya napalayo at katunayan, yung tagal ng kanyang pagkalayo, nagkaroon ng negatibong kaisipan ng mga Israelita kung siya ba ay babalik pa. Hindi nakita ng mga tao yung presensya ng Diyos sa pamamagitan ni Moises na naranasan niya doon sa bundok ng Sinai. Kaya ito isang paalala sa atin na huwag tayong lalayo sa Diyos. Dapat yung desire na tayo laging lumapit sa Diyos ay naroon para hindi tayo mapasukan ng kaaway sa ating kaisipan. Yung bang mawala sa ating Panginoon ang ating Diyos, mawala sa ating isipan. Kaya napakalaga na mag-iingat tayo na lagi tayong magpakalapit at tayo hanapin natin lagi ang presensya ng ating Diyos. Na kung saan ang time na si Moises ay nakikipaglapit sa Diyos, malayo yung mga Israelita, kaya sila ay napasok ng kaaway. Kaya nga si Moises ang ginawa niya, imbis na siya pumunta na lagi ng bundok at doon manalangin, ang ginawa niya ay nagtatayo nga siya ng toldang tipanan. Na kung saan doon ang mga Israelita, literal nilang nakikita yung presensya ng Diyos sa paanong kaparaanan. Ang sabi rito sa chapter 33, verse 8 to 9, tuwing papasok doon si Moises doon sa toldang tipanan, ang mga Israelita ay tumatayo sa kanilang tolda at tinitingnan siya hanggang siya makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa may pinto ng toldang tipanan ang haliging ulap na mula ro'y makikipag-usap sa kanya si Yahweh. Yung haliging ulap na yun ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos na kung saan kapag yun ay bumaba na kay Moises, doon na nagkakaroon sila ng conversation. At yun yung literal na nakikita ng mga Israelita. Kaya ninais ni Moises na every time na sila ay naglalakbay, nagtatayo siya ng tolda para yung lagi ng presensya ng Diyos ay makita ng mga Israelita kahit sa pamagitan ng haliging ulap. At sa loob nga ng tent ay nakikipag-usap si Moises sa ating Diyos. Kung paanong hinanap ni Moises ang ating Diyos, ganun din tayo, gaya ng sinabi mo nga kanina. Dito ipinakikita na kung paanong hinanap ni Moises lagi ang presensya ng Diyos, kung paanong lagi niyang dinidesire na maranasan ang presensya ng Diyos, ganun din tayo. Pero ang pagkakaiba natin sa kapanahon na ngayon, sa kapanahon na ni Moises, para makausap ang Diyos, kinakailangan may bumabang ulap at lumabas ng tolda at tanawin yung pagpasok ni Moises no sa tolda at makita nila yung pakipag-usap kay Yahweh. Sa ating kapanahonan, hindi na ganoon. Kasi bakit? Yung presensya mismo ng Diyos sa mga anak ng Diyos na tumanggap sa ating Panginoong Hesus ay nasa sa atin na. Kaya pwede na natin kausapin ng Diyos kahit saan tayo naroon, hindi natin kinakailangan pumunta sa toldang tipanan. Tayo nakakadiretso na ng usap sa ating Diyos. At sa mga pakikipag-usap ni Moises sa ating Diyos, sa isa sa mga pakikipag-usap, dito'y meron tayong napakahalagang makikita na natala na kung saan sa umagang ito'y patuloy na ibinibigay sa atin ng Diyos upang tayo magkaroon ng pagkatuto. Isa sa pakikipag-usap, isa sa sitwasyon na kung saan ay hinanap ni Moises ang Diyos na si Yahweh at ngayon ay magbibigay sa atin ng katuruan. Sa Exodus 33, dito ay natala yung isa sa mahalagang conversation ni Moises with our God na kupupulutan natin ng aral. Dito ay nakatala yung 3 petitions ni Moises sa ating Diyos na kung saan ang lahat naman ng ito ay sinagot ng ating Diyos na si Yahweh. At dito nga ay makikita natin kung paanong si Moises
hinanap niya ang presensya at ang kaluwalhatian ng Diyos, na ito rin sa umagang to, ang ninanais ng Diyos na gawin natin. Hanapin natin patuloy ang kanyang presensya at ang kanyang kaluwalhatian. Yung unang petition ay doon natin makikita sa verses 12 to 14 ng chapter 33 pa rin ng Exodus. Dito ay kinilanan ni Moises na kailangan niya tulong ng Diyos. Tayo po ba ay kailangan natin ang tulong ng ating Diyos? Dito ay pinakita ni Moises na kailangan niya ang tulong ng ating Diyos. Bagaman siya naging matagumpay na mailabas ang mga Israelita sa Egypto, hindi niya inisip na hindi na niya kailangan ng Diyos. Nanatili siya na kailangan niya ang Diyos sa panahon ng kanilang paglalakbay. Kaya nga gaya ng ating sinabi, nabasa, lagi tuloy na nakikipag-usap si Moises. Pumapasok siya sa toldang tipanan para laging kumusulta sa ating Diyos. At yung pag-usap niya sa Diyos, yun ay regular. Hindi ito pag naisipan lamang niya. Yung paghanap niya sa Diyos, ito ay bahagi na ng kanyang buhay. Ano ba yung nag-udyo kay Moises para sabihin niya yung kanyang kahilingan na yun, yung kanyang petition sa ating Diyos? Sa verse 12, ang sabi rito, nakatala, sinabi ni Moises kay Yahweh, iniutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito. Yun ang sabi ni Moises sa kanyang pakikipag-usap kay Yahweh. Yung pag-utos na yun kay Moises, yun ay hindi yung unang pag-usap sabi ni Yahweh kay Moises, na pangunahan mo ang bayan ko. Ito ay una niyang binanggit na kung saan natala sa Exodus chapter 3, 7 to 17. Kita nyo yung early chapters. Na kung saan nakakausap ng Diyos, kung natatandaan nyo yung burning bush. Yung burning bush, yan yung kung saan ay yung presensya ng Diyos ay naroroon at nakausap ni Moises si Yahweh at sinabi, ang sabi ron, pangunahan mo ang aking bayan. Na muli ay inulit nga dito sa chapter 32. Ang sabi rito uli, ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo. Ito yung sinabi ni Yahweh kay Moises. Kaya ang sabi ni Moises, sinabi niyo sa akin na pangunahan ko ang bayang ito. Kaya lamang meron siyang question meron siyang tanong. Kasi nung unang inyuto sa kanya ng Diyos na pangunahan ang kanyang bayan, hindi siya masyadong nabagabag dun Doon sa pangalawa, nabagabag na siya. Nagkaroon na siya ng alalahanin. Kasi, ang naging tanong niya sa verse 12, ang sabi ni Moises, you did not tell me who is going with me. Kasi sabi ng Diyos, pangunahan mo ang aking bayan. Kaya tanong ni Moises, sino makakasama ko? Kumbaga sa pagtatayo ng bahay o pagpunta sa misyon, inutusan tayo na pumunta sa misyon, hindi naman tayo pwedeng solo. Kaya ang tanong, sino yung makakasama natin? Ito yung itinanong ni Moises kay Yahweh. At ito yung malimit na nagiging katanungan natin kapag meron tayong mga bagay na gustong maliwanagan sa Diyos pero hindi sinabi sa atin ng Diyos. Di ba? Sinabi ng Diyos na meron siyang gagawin, pangunahan, pero hindi sinabi ng Diyos kung sino ang sasama sa Kanya. Kaya siya medyo alak-up. Kaya ano ang sabi tuloy ni Moises? Yung kanyang unang petisyon, yung unang kahilingan, sabi niya sa verse 30, teach me your ways, so I may know you, and continue to find favor with you. Yun yung unang petisyon tuloy ni Moises. Yung unang kahilingan niya kay Yahweh, na sa kanyang pangunguna sa bayan ng Diyos, sa paglalakbay patungo sa Kanaan, ang sabi ni Moises, turuan niyo po ako ng inyong daan. Teach me your ways so I may know you and continue to find favor with you. Yun yung unang petisyon niya. Alam niyo, yung petisyon na yun ay napakahalaga. Miski sa ating buhay. Kasi bakit? Yun ay kahilingan para gabayan. Di ba? Upang yung guidance ng ating Diyos ay mapasa Kanya. At ito rin yung mahalaga sa bawat isa sa atin. Yung guidance, yung pagsama ng ating Diyos. Kung nung una na sinabihan si Moises na ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan, na maaring nagdulot sa kanya ng pag-alala dahil sabi nga niya, sino siya para humarap sa Paraon?
Pero nung yun ay ninais niya na gawin, meron pang pangalawa na napakabigat. Hindi lamang yung siya ay aalis sa Ehipto na siya ay maaaring hindi payagan ng Paraon. Hindi lamang yun, kundi yung kanyang pupuntahan na Kanaan na lupang pangako. Ang sabi ni Yahweh, marami kayong babakahin doon. Kasi bakit? Nakatira doon ang mga Kananeo, Amoreo, Heteo, Pereseo, Hibita at Jebuseo. Na kung saan ito yung palalayasin nila doon, kakalabanin nila ng mga bansa. Na hindi ganun kadali yun. Na bago ka pumasok sa lupang pangako, marami kang babakain. Ganun din tayo. Sa ating buhay. Merong ang Ehipto sumisimbolo sa kasalanan. Na nais ng Diyos tayo umalis sa kasalanan. Upang tayo magkaroon ng tinatawag na pangakong buhay na walang hanggan. Pero yung pagpunta sa pangakong buhay na walang hanggan, nariyan marami tayong pagdadaanan ng mga kaaway na ating babakahin. Kasama na siyempre dyan ang ating mga sarili. Siyempre sa panahon ni Moises, nagkaroon siya ng ganong katanungan. Kasi bakit? Alalahanin. Sa chapter 17, ito na naranasan niyo yung pangipaglaban sa mga Amalekita. Very popular yun, yung labanan ng mga Israelita at mga Amalekita. Na naranasan ni Moises, na nakikipaglaban na ang Israelita sa pangunguna ni Josue sa field. Sila ni Aaron at Hur ay nagpunta sa bundok. Na kung saan kasama niya yung dalawa, at yung dalawa ay hindi umalis sa kanyang tabi, hawak ang kanyang kamay at laging itinataas ang kanyang kamay. Yun yung naranasan nila na hindi ganun kadali na pakipaglaban. Kaya ang tanong ngayon ni Moises sa ating Diyos, sino ang aking makakasama? Sino yung kanyang makakasama? Kailangan niya ng assurance. Kasi sa isang mabigat na labanan, sa isang mabigat na trabaho, sa isang mabigat na responsibilidad, napakahalaga kung sino ang ating kasama. Napakahalaga kung sino yung ating makakatulong. Kasi bakit nagkaroon ng ganong alalahanin si Moises? Kasi nung una, katulong niya si Aaron. Katunayan si Aaron, ang ginamit nga ng ating Diyos na si Yahweh, na tagapagsalita niya kasi si Moises, sabi niya, hindi siya marunong magsalita masyado. Si Aaron, ang kanyang kapartner, kasama. Ngayon, ang worry ni Aaron, ang worry ni Moises, sa kanilang paglalakbay, Aaron failed him. Di ba? Si Aaron ay nanguna pa sa paggawa ng guyang ginto nang si Moises ay umakyat sa bundok Sinai para magpag-usap sa Diyos. Habang naiwan si Aaron at mga Israelita, sa pangunan ni Aaron, sila'y gumawa ng guyang ginto na kung saan ito yung ginawa nilang Diyos-Diyosan. Kaya para kay Moises, kung makakasama niya uli ang isang katulad ni Aaron, ito hindi asset, ito yung liability na para sa kanya. Kasi bakit? Nangunguna pa sa pagtalikod sa Diyos. Bukod sa yung mga tao, mga Israelita ay napaka-rebellious talaga. Pero ang tugon ng ating Diyos, nung sinabi ni Moises, na teach me your ways, so I may know you and continue to find favor with you. Ang sagot ng ating Diyos na si Yahweh sa verse 14, my presence shall go with you, and I will give you rest. Alam nyo, kapag ang isang Diyos ang nagsabi at nangako na ako'y sasayo at bibigyan kita ng kapahingahan, ito'y isang napakatinding encouragement. Na kahit ano yung ating pinagdadaanan, kahit anong pagsubok ang ating nararanasan, kahit anong problema ang ating kinakaharap, kapag ang Diyos ang nangangako na ako'y sasama sa iyo, ako'y nasa sa iyo at bibigyan kita ng kapahingahan, yan ay napakalaking encouragement. Encouragement sa panahon ni Moises at ito yung encouragement din sa ating ngayong kapanahunan. Inassure ng God na personally sasamahan niya si Moises sa pangunguna sa mga Israelita. Maring sa isip ni Moises, nag-isip siya ng ibang makakasama. Katunayan nga, ang naisip niya baka si Aaron. Pero dito, ang ibinigay mismo ng Diyos na makakasama ni Moises ay ang kanyang sarili. At hindi lamang yon. Nasabi ng Diyos,
I will give you rest. Alam nyo, yung terminology na rest, yan ay sa maraming pagkakataon na ginamit sa Biblia. Yan ay tumutukoy doon sa pagpapahinga mula doon sa tinatawag na pakikipaglaban sa mga devil, sa mga evil, sa mga kasama. Sabi sa Joshua 23:1, now it came about after many days when the Lord had given rest to Israel from all their enemies on every side. Kaya ito rin yung isa sa pangako na kapahingahan ng Diyos kay Moises at sa mga Israelita na sila'y pagpapahingahin doon sa pakikipaglaban sa mga kalaban once na sila'y naroroon na doon sa lupang pangako sa Kanaan. Napakaganda, di ba? Yun ang isang salita o pangako ng Diyos na kung tayo mismo ang tatanggap at makakarinig sa Diyos, napakasarap na tanggapin. My presence shall go with you and I will give you rest. At ito yung nagtungo doon sa pangalawang petisyon ngayon. Nagdala sa pangalawang kahilingan ni Moises kay Yahweh. Ang sabi sa verse 15, sinabi ni Moises sa ating Diyos, kung hindi nyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito. Kasi sinabi ng Diyos, sila'y maglalakbay mula sa Ehipto, maglalakbay sila patungo sa lupang pangako. Sabi ni Moises, kung hindi nyo rin lahat kami sasamahan sa aming paglalakbay patungong Kanaan, huwag nyo na kaming ialis dito. Kasi bakit nasabi ni Moises yun? Ba't niya nasabi yun? Kasi may binanggit ang Diyos doon sa earlier verses. Sa verse 3 ng chapter 33, ang sabi rito ng ating Panginoong Diyos na si Yahweh, nang inutusan niya si Moises na pangunahan ang mga Israelita, ang sabi niya, ang pupuntahan ninyo ay isang mayaman at masaganang lupain. Yung nasabi ni Yahweh kay Moises. Ang hindi ako ang sasama sa inyo, yun ang sabi niya. At baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo. Ito yung sinabi ng Diyos na si Yahweh, kaya para kay Moises, nagkaroon siya ng alalahanin Ano sabi ng Diyos? Pupunta kayo doon, maganda yung lugar, pero hindi ko kayo sasamahan. Kaya ano sabi ni Moises, kung hindi nyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kami ialis. Kasi para kay Moises, napakahalaga yung pagsama ng Diyos saan man siya pumunta. At ito rin yung atin. Na napakahalaga na huwag tayong pumayag. Makipaghagil tayo na kung saan man tayo pumunta, yung lagi tayong samahan ng Diyos. Di ba? Ano sabi rito? Hindi ako sasama sa inyo, sabi niya ba, at baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo. Ito yun Makakasama ba ng isang taong sumusuway sa Diyos ang kanyang presensya? Hindi. Ang presensya ng Diyos ay nasa mga tao na kung saan ay sumusunod sa Kanya. Kaya hindi talaga makakasama. Kaya yung takot ni Moises ay hindi dahil sa baka hindi sila samahan ng Diyos o talikuran sila ng Diyos. Kundi yung alalahan ni Moises na talagang ang mga Israelita kasi puro mga matitigas ang ulo, mga subversibo. Paano kung magkasala naman at magrebelde na naman at sila ay tuluyang iwanan ng Diyos. Kaya sabi ni Moises, kung kami hindi nyo sasamahan, huwag na po ninyo kaming ialis dito. Ayaw ni Moises na yung presensya ng Diyos ay mawala sa kanila. Alam niyo ba mga kapatid, ang isa sa nagdi-distinguish ng mga anak ng Diyos sa mga hindi tumatanggap pa sa ating Panginoon Jesus, yung presensya ng Diyos sa kanila. Yan ang pagkakaiba. Yan ang pagkakaiba. Yun yung tinatawag na distinct hallmark ng isang Kristiyano na kung saan ang ating Diyos ay nasa salamin sa ating buhay. Narinig nyo na ba yun na dapat ang ating Diyos ay nasa salamin sa ating buhay? Kaya meron tinatawag na tayo yung mga walking Bible. Diba? Na kung ano yung sinasabi ng Biblia sa buhay ng isang Kristiyano, sa buhay ng ating Diyos, yun ay nababasa sa ating buhay. Kaya sabi sa 2 Korinto 2:15, para kaming mabangong samyo ng insensong inihahandog ni Kristo sa Diyos. At nalalanghap naman
ng mga naliligtas at ng mga napapahamak. Anong sabi rito? Para tayong mabangong samyo na naaamoy ng mga makasalanan at hindi makasalanan. Di ba? Testimony tayo na kung saan nakikita yung presensya ng Diyos. At alam niyo ba mga kapatid, mapalad tayo sa panahon ni Moises kumpara sa ngayon, yung tinatawag na bagaman si Moises, very intimate yung kanyang relationship sa ating Diyos. Mas matindi yun sa atin. Kasi nung panahon yun, meron pang tinatawag na tabernakulo. Na kung saan nandun yung tinatawag na may division na naghihiwalay doon sa dakong kabanal-banalan para makarating doon sa pinaka-presensya ng Diyos. Ngayon, hindi. Ang presensya ng Diyos, inasa sa ating puso na, gaya sinabi ko kanina. Diba? Wala nang hahapakin pa. Nabuksan na, nakakadiretso na tayo sa presensya ng Diyos dahil sa ating Panginoon Jesus. Kaya yung pangalawang petition ni Moises, yung kahilingan niya, sabi niya, kung hindi nyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito. Ano ang tugon ni Yahweh? Sabi ni Yahweh sa verse 17, sige, gagawin ko ang hiling mo. Alam mo, sarap di ba? Ang sarap ng ganong pakikipag-usap. Napakasarap na sa ganong pagkakataon na hinahanap mo ang presensya ng Diyos. Kara-kara tutugan ng Diyos at iyong matatagpuan. I will do the very thing you have asked. Ito ang sinabi ng Diyos na si Yahweh kay Moises. Mapapansin nyo na yung mga sinabi, yung mga kahilingan ni Moises, mga prayer, pinakinggan lahat. At alam ko na tayo man lahat ay napapakinggan din ng Diyos ang lahat ng ating mga panalangin. Amen po ba? Napapakinggan ng Diyos gaya ng ating malimit na sinasabi patungkol sa prayer. Napapakinggan lahat yan. Kaya lamang hindi lahat ng tugon ng Diyos sa ating mga panalangin ay oo. Meron ding hindi. At merong mag-antay ka pa. Di ba? Tumutugon ang ating Diyos kung paano ang Diyos ay tumugon kay Moises, ganun din. Kung hahanapin natin ang ating Diyos, kung tayo patuloy na dudulog sa Kanya, tumutugon ang ating Diyos. At sa panghuli, yung pangatlong petition, na kung saan ito'y more of a personal request naman. Kasi yung mga binanggit ni Moises na petition ng una, yun ay para sa kapakanan ng Israelita sa panahon ng kanilang paglalakbay. Pero itong pangatlong petition niya, it is more of a personal request. Kasi bakit? Ano yung pangatlong petition ni Moises? O yung kahilingan sa Diyos? Nakatala sa verse 18, show me your glory. Ipakita mo po sa akin ang inyong kalwalhatian. Tayo sa ating buhay bilang mga Kristiyano, tayo ba'y nagkaroon na talaga ng matinding desire sa ating buhay na makita o maranasan ang kalwalhatian ng ating Diyos? O ito isang bagay na para bagang ngayon lamang natin nalaman? Ngayon lamang natin narinig? Naranasan na ba natin? Nasambitin sa ating Diyos, sa ating mga panalangin, yung binanggit na panalangin na kahilingan ni Moises na show me your glory. At naranasan na natin kung paano tayo tumayo at maranasan yung tinatawag na kalwalhatian ng ating Diyos. Ilan sa atin ang tunay na nananalangin sa ating Diyos, humihiling para ipakita niya ang kanyang kalwalhatian sa bawat isa. Alam niyo, kung uunawain natin yung sitwasyon ni Moises, bago niya sinabi yun, nang si Moises ay umakyat sa bundok Sinai para manalangin, at doon nga ay binigay ng ating Diyos na si Yahweh yung 10 Commandments, siya'y bumalik sa ibaba para puntahan yung mga Israelita na iniwan niya doon. Na sa kanyang pagbaba, ang kanyang natagpuan, mga Israelita kasama na sina Aaron, na kung saan ay sumasamba sa isang guyang ginto. Na dahil doon ay nawala yung temper ni Moises,
At yung kanyang hawak na bato na 2 tapyas ay kanyang ibinato at ito ay nabasag. At ang sabi ng Diyos, nahanda siya na parusahan ang mga Israelita sa kanilang ginawa. Ngunit doon sa verses 11 to 14 ay natala doon kung paanong si Moises ay nag-intercede. Kaya mahalaga yung pag-intercede. Yung paghiling sa Diyos, hindi para sa sarili, para sa ibang tao. Si Moises na nag-intercede na huwag niyang gawing parusahan ang mga Israelita. Baka sabihin ng mga taga-Ehipsyo na inalis ang mga Israelita para lamang sa kanila, para lamang patayin sa ilang. Dahil doon sa pag-intercede ni Moises, sa paglapit niya sa Diyos, hindi pinarusahan ng Diyos ang mga Israelita. Kaya ganun din tayo, napakahalaga. Napakahalaga na sa ating paglapit sa Diyos, huwag mawawala yung lagi nating ipanalangin yung ibang tao. Yung ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kakilala. Kasi bakit? Naririnig ng Diyos yan. At pinakikinggan ng Diyos ang kanyang lingkod. Kaya kung meron man siyang masama na nais gawin bilang parusa, ito'y kanyang iniatras dahil ginagrant ng Diyos ang ating mga kaibigan. Diba? God granted His mercy to Israelites because of His man Moses. Diba? Because of His servant. Kaya makikita nyo, kaya sa patuloy nilang paglalakbay, kung babalikan nga natin, sinabi natin doon, na kung saan ang ginagawa ni Moises ay lagi na nagtatayo ng toldang tipanan. Ang sabi rito, babalikan ko, sabi sa verse 10, kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan ng tolda ang haliking ulap, pumupunta naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at doon ay yumuyuko at sumasamba. Ang mga tao ay lumalabas at sumasamba sa Diyos. Kaya dahil sa mga pangyayaring yon, na-realize ni Moises na kung sa kanyang sarili, hindi niya kayang pasambahin ang mga tao sa Diyos. Kailangang makita ng tao yung presensya ng Diyos at sasabi rito, dahil dito yumuyuko yung mga Israelita at sumasamba sa Diyos. Kaya sa kanyang kahilingan, ipagkaloob niyo po ang inyong kaluwalhatian. Kasi bakit? Kapag nakita ng mga tao yung kaluwalhatian ng Diyos, sila'y sumasamba sa Diyos. Ganun din tayo, di ba? Gaya ng sinabi mo nga kanina, kapag ang kaluwalhatian ng Diyos ay nakikita sa buhay natin ng mga Kristiyano, yung mga tao na nakakakita ng kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay, sila man ay napagpapala at sumasamba at nagpupuri sa ating Diyos. Itong pangatlong petisyon na ito ni Moises ay napakahalaga. Show me your glory. Kasi bakit? Ito rin yung kaluwalhatian na ninanais natin sa ating buhay, na hindi lamang ating makita, kundi upang maranasan natin. Sa panahon ni Moises, ang kahilingan niya, ipakita niyo po sa amin ang iyong kaluwalhatian. Sa ating ngayon, hindi lamang tayo humihiling upang makita ang kanyang kaluwalhatian, kundi upang maranasan sa ating buhay. Na kung ito'y nararanasan na natin, makikita ng mga tao at nang dahil doon, ang mga tao ay magpupuri sa ating Diyos. Alam niyo ba yung kaluwalhatian ng ating Diyos na nasa sa atin? Yan ay kapahayagan ng kanyang pagkakapili sa atin at sa pagpapatawad niya sa ating mga kasalanan. Alam ba natin yun? Na ang kaluwalhatian ng Diyos ay yan ay kapahayagan na tayo ay pinili ng Diyos at tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang sabi dito sa Roma 8:30, sabi dito, ang mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay kanya rin pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Alam nyo? Sino yung merong
kaluwalhatian na tinanggap, yun yung mga tao na pinili at pinatawad. Ito yung mga Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoon Jesus. Bilang pagtatapos, napakahalaga. Napakahalaga ng mensahe na atin ngayon ay patuloy na naririnig mula sa ating Diyos na binigay sa atin. Gaano man kaganda at tagumpay ang ating paglalakbay sa mundong ito, kung hindi natin kasama ang Diyos, walang kabuluhan. At napakahalaga na sa ating paglalakbay, lagi nating hanapin ang presensya ng Diyos. Maranasan ang kanyang kaluwalhatian. Na sa mga petitions ni Moises, na kung saan ay kanyang ipinarating sa ating Diyos na si Yahweh, ito'y kapahayagan ng pagiging humble, yung humbleness ni Moises. Na lahat ng kanyang hakbang, kinukonsulta niya sa Diyos. Lahat ng kanyang pagpapasya, idinudulog niya sa Diyos. Kaya si Moises ay guided ng ating Diyos. At ito rin ang nais ng Diyos sa ating lahat. Kung nais natin na tayo ay, yung presensya ng Diyos ay mapa sa atin, pati yung kanyang kaluwalhatian, at tayo kanyang i-guide, mas lalong gusto ng Diyos. Mas lalong gusto ng Diyos, sukdulan niyang ibinigay ng ating Diyos Ama, kanyang anak na si Kristo Jesus. Para yung kanyang presensya ay mapa sa atin. Presensya na kung saan, ito yung hiningi ni Moises, ito yung kaluwalhatian na hiniling niya na mapa sa kanya, na kanyang makita. At sa umagang ito, ito yung nais ng Diyos na ikimpal niya sa puso at isipan ng bawat isa. Lagi natin napakanasain ng presensya ng Diyos, ang kanyang kaluwalhatian ay makita sa ating buhay. Kahit sa panahon ito ng pandemya, napakahalaga. Marami tayong pangangailangan, marami tayong hinahanap sa ating buhay. Pero dapat ang pinakaunang-una na dapat nating hanapin ay kung ano yung kalooban ng ating Diyos, ang kanyang presensya at ang kanyang kaluwalhatian. Pagpalain po tayo ng ating Diyos sa mga salita na ating tinanggap ngayong umaga. Tayo po yumuko, tayo manalangin. Aming naman dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po Diyos sa mga salita mo na sa umagang ito'y patuloy na nagbibigay sa amin ng kaunawaan kung paanong napakahalaga ng iyong pagsama sa buhay ko ng bawat isa. Sa ating pong buhay na ito'y marami kami nararanasan, marami kaming kalituhan, marami kaming kapigatian. Ngunit salamat po, O Diyos, sapagkat binibigyan mo kami ng pag-asa na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya pakanasayan po nawa, O Diyos, ng bawat isa amin ng iyong presensya at iyong kaluwalhatian ay makita sa aming buhay upang hindi lamang kami ang mapagpala, kundi maraming tao sa aming paligid ang matuloy na mapagpala. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagluwalhati, sa pangalan po ng aming Panginoon.